Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SOA channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga krimpaw ay patungkol nga po dito sa pag-aakusa kay Chinita Princess na nagbabayad mga kakimpaw para lang sa kanyang promotion mga kakipi. Bakit kailangan ni Kim magbayad ng promotion mga kakimpaw? So alamin nga natin ang tungkol po dito. Pero syempre bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo sa mga susunod natin chika patungkol sa Kimpao. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo at simulan na ang pagbabasa ng ilang comment mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa atin pong mga balita. So, ang first commenter nga natin for tonight ay si Miss Leon Chatalian. Ang sabi po niya dito, hindi problem. Ay, the problem siguro yun. The problem is, when Kim is in love, she loves without measure, thinking all men can be trusted. This time I pray that she will not be hurt again. Of the three men in her life, she seems to be happy with Paulo. We Kimmers should always pray for her because she never had hurt anyone. She never had broken a family. She had always been kind, honest, open, and have concern for the less fortunate. I'm sure if ever Paulo will leave her again, Paulo will never find someone like Kim, cause he will be given the opposite of Kim. Maybe mas mayaman, but whom his relatives and Aki cannot approach. God always rewards the good and does the opposite for the evil here on earth and heaven. Ayan, thank you so much Miss Leon Chatalian. And I agree sa inyo, pag naman si Paula Avellino pa ay sinaktan si Kimi, wala na po talaga siyang mahanap pa na katulad ni Chinita Princess mga kakimpaw. Pagsisisihan niya talaga mga kakipi. So sabi ni Miss Leon Chatalian, panigurado ang matatagpuan ni Paula Avellino mga kakimpaw ay totally opposite kay Chinita Princess. Eh di ba? Lahat po ng katangian na gusto niya sa isang babae ay nakay Kim na. So kung lulukuhin niya si Kim at sasaktan, totally pinakang ayaw niya sa lahat ang naugali ang mapupunta sa kanya mga kakimpaw. Naku, mahirap yun. Siguradong magiging matandang na lang si Paula Avellino. Wala pang natatagpuan na kagaya ni Chinita Princess, kaya kung maaari, wag na wag po niya sasaktan si Kimi dahil mahirapan talaga siya maghanap ng kagaya ni Kim. Samantala, ayon naman dito sa comment ni Miss Hermeline De Vito, shoutout po sa inyo. Ayan, nag-skydiving pa nga yan. Kung fake ang ilong niya, baka wala nang natira. Ay, nako, check. Lagi na nga lang nilang pinag-iinitan ang ilong ni Chinita Princess na para bang may nagawa pong masama. Ultimo ang ilong niya sa kanila, mga kakimpaw. Siguro dala na lang din ang inggit mga kakimpaw, kaya lahat ng paraan kanila pong gagawin mga kakimpaw. Pero kung totoo nga pong retokadang ilong ni Kim sa gaslaw ni Chinita Princess sa pagka-jolly niya, ay talagang tatabingi yan, di ba mga kakimpaw? Pero hindi. Grabe naman talaga sa mga pag-aakusa kay Kimi. Wala namang masama sa pagpaparito kay kung tutuusin, mga kakimpaw. Pero bakit big deal sa kanila kapag si Kim Chu? Well, alam naman natin na wala pong katotohanan yan mga kakimpaw, kaya dapat din na tayo naaapektuhan. Para nga kasi silang mga lata lang na walang alam, kaya po maiingay. Anyway, dumako naman nga tayo dito po sa hayagan at talagang diretsahang pagrereklamo nga po ni Chinita Princess sa GMA Network. Grabe kasi kung makamatanda itong si GMA kay Kimi. Sabi sa post nila, it's Showtime highlights.
Kung naabutan mo yung kanta ni Kim, ibig sabihin matanda ka na. Ouch! Ang sakit! Watch hashtag It's Showtime every 12 p.m. from Monday to Saturday on GMA. Ayan, grabe naman sa makatanda. Napahoy tuloy si Kim. Sabi ni Kimi, hoy, super ka naman sa matanda. Ha 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 ha. Alam mong trentahin ka na or more on kwartehin. Waha, paano kwartihin? Ano lang ata si Chinita Princess mga kakimpaw. Type error, kwarentahin. Siguro nais niyang sabihin mga kakimpaw. Pero true, trentahin and kung ano talaga, pati tuloy ako nabubulol na. Kwarentihin, mga kakimpaw. Kwarentahin, mga kakimpaw. Ang tagal na rin kasi, 'di ba? 20 years na rin po ang nakalipas mga kakimpaw. Pero tingnan niyo naman, 'di ba? Ang namamayagpag pa rin na para bang fresh. Fresh na fresh from bahay ni Kuya pa rin talaga si Chinita Princess. Nakakalabas lang ng outside world. Yung ganda niya, walang kupas, mga kakimpaw, and syempre, ang kasikatan, wala rin pong kupas. Sabi nga po dito, 30 plus man siya, hindi nawala yung fame niya ever since pag-audition sa PBB till now. Imagine that, yung idolo nyo, asa na, ha ha ha. Grabe no? Imagine that, yung prime ni Chinita Princess, and up to now, na ano na siya mga kakimpaw, matured na and superstar mga kakimpaw. Samantala, rinig na rinig ko yung boses ni, sabi dito, rinig na rinig ko yung boses ni Kim kahit nagbabasa lang ako. Ay, super naman talaga makamatanda. Oo, ako din kahit binabasa ko lang naririnig ko yung boses ni Chinita Princess. Nakakaloka talaga. Anyway, naging viral nga talaga to, naging mainit na pinag-usapan sa social media mga kakimpaw. Ganun pa rin talaga kalakas ang karisma ni Chinita Princess, ganun pa rin talaga kalakas ang isang Kim Chiu mga kakimpaw, 'di ba? Kumbaga, yung kanilang season is the best talaga yon mga kakipi, lalo na si Kimi. Well, hindi may iwasan since PBB ang pinag-uusapan na maisip ang Kimerald. Pero ayos lang naman yun para sa akin. Kung mag-relapse sila, sa kanila na lang yun, di ba mga kakimpaw? Pero wag na silang maghangad pa ng lapis tulad na lang ng paghihingi ng project ng Kimerald again. Wala nang ganon, okay? Past is past. Ayaw nang balikan ni Chinita Princess yan, mga kakimpaw. Anyway, dumako naman nga tayo ngayon, mga kakimpaw, dito po sa ano po kay Kimi, tawag dito, ako sa mga kakimpaw. So, patungkol po ito sa ginawa nga pong kabutihan ni Kim Chiu sa Jensen, mga kakimpaw. Kung saan binahagi nga po ni Ma'am Shemelay ang ginawang kabutihan ni Kimi, ang agarang aksyon, pagbibigay ng tulong para sa mga taga-Jensen. And super talaga mga kakimpaw ang kabutihan ng puso ni Kimi. Pero alam niyo po ba na mayroon pong nega tungkol dito at sinasabing ginagawa nga lang daw po yan ni Kimi para po sa promo. Promo para saan? Linawin niyo kung para saan. So, nag-update ka tayo, diba, tungkol sa mga natulungan ni Kimi sa Jensen. And sabi dito, si OA gumastos sa promo. So, yung pagtulong ni Kimi, promo lang. Para pag-usapan ng alin ang Kopino project niya o anong ibig yung sabihin doon. But anyway, pinabubulaan na namin yan ng mga Kimpaulan just dahil hindi po ginagawa ni Kimi ang pagtulong para lamang po magpasikat, para lamang po mag-promote na kanyang project or pang-promo lang para sa image niya at pabawi yung kanyang image dahil alam niyo naman ang mga Bisaya na nagalit kay Kim dahil sa kanyang paninindigan sa politika. 'Di ba?
Kaya yung iba, sinasabing ginagawa lang to ni Kim para magpalakas ulit, etc. So, yun. Para nga daw po promo, mga kakimpaw. Pero, pinabubulaanan nga namin yan dahil alam namin na ginawa to ni Kim dahil tagos po ito sa kanyang puso. Taos puso po niya yung pagtulong na ginawa dahil malapit po talaga ang puso ni Kimi sa mga ganitong sitwasyon, pagkakataon. And si Kimi po ay matagal nang gumagawa po ng mga charities, ganyan, at tumutulong talaga sa mga less fortunate. Ganyan din po ang ginawa niya sa Cebu nung nagkaroon po ng kalamidad, 'di ba? Nung bigla nga pong lumindol. Na-experience din kasi yan ni Kimi kasi nga nagtitaping sila nun for the alibi. Kaya naman, ang bilis din talaga umaksyon ni Chinita Princess. Samantala, sabi naman dito, Kimi is really matulungin. Yan. Kasi mabait na bata since 15 years old. 15 years of age. Nasubaybayan ko ang bata na ito. Nagsisikap para sa family niya, nag-iipon para matupad ang mga pangarap. Number 1, balay sa family. Number 2, pag-aralin ang 3 kapatid. Number 3, sa business niya. At huli, tapusin niya ang business management para sa knowledge sa business niya. At iniipon niya sa modeling, hosting, movie, showbiz, advertisements, lahat ng produkto kapag malaki na, start sa pangarap niya sa buhay, sa pamilya. Tapos 3 sa pag-aaral, professional, and last, business niya sa Cagayan de Oro City. May business siya dito. Sa Maynila, mayroon din. At saka, tapusan business management niya. Lahat, very successful kasi hindi nang lalait sa kapwa. Focus sa career and to be successful. For her life, now have latest rest house. Pinakita niya malayo sa syudad kasi mahilig sa tahimik na lugar. Ang laki ng rest house niya. Ayan. Thank you so much sa comment na to, mga kakimpaw. And totoo, talagang napakamatulungin po ni Kimi. Kahit po teenagers pa lamang siya before, masyado na po talaga siyang mulat sa kanila pong sitwasyon, mga kakimpaw. Mga panahon na yan. Kaya lalo pong humanga sa kanya ang marami. Kaya naman sa mga nagsasabi dyan na pong promo lang ginagawa ni Kim, nagkakamali po kayo. Dahil noon pa man, ganito na po talaga si Kimi. Hindi nyo lang alam kasi nga hindi naman pinapabati ni Kimi sa buong mundo mga ginagawa niya kabutihan. Kaya ingat-ingat din kayo sa mga sinasabi niyo tungkol kay Kim dahil wala po kayong alam. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Thank you so much guys sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.